Okay, chapter 16, open shortest path first. So sa 200-301, this is part of the examination including IPv6, pati IPv4 sa bagong edition. So this is the core content and the most intelligent routing protocol, no? Sa CCNA. Anyway, sa examination, alam ko OSPF will have a big contribution sa exam. Napakalaking scope niya, no? Napakalaking scope niya. And this one, OSPF will also be tackled sa NCORE kung gusto yung maging CCNP and also sa NRC. No? So, we're gonna discuss yung version 2, which is IPv4, version 3, IPv6. We're gonna configure OSPF and ano yung wildcard and loopback address, isa yung interface. Pwede natin multiple IP address, no? One is global, second is local, third is loopback. So, ang piping natin, loopback. Okay? And then, how do you identify the router? So, we're gonna be using router ID. Okay? Then, ano yung designated route? And ano yung backup designated route? No? When you say designated route, all packets will have an election, no, to be a designated router. So, ano ibig sabihin designated router? Let's say nag-update kayo sa let's say router 1, may new update, no? So, isa-send niya yung update na yun sa designated router. Then yung DR will be the one to send to all na, tol, may bagong update. Kopyahin nyo to. Ganon, no? So, kumbaga, siya yung nagdi-dictate. Siya yung presidente sa buong work group. Okay? Try to imagine, no? All over the world, no? Let's say meron kang 100 router. Tapos nag-add ka ng isang route sa 100 router. How many broadcast yun? Hindi 100 broadcast din. Ang dami, di ba? Sa nakakalita. Magge-generate kang napakalaking traffic. So with DR, isa lang magbo-broadcast. Sabihin niya, pare, may update ako sa route 10. Kopyahin niyo. Oh, ganun lang, di ba? Maganda yun. Imagine sa isang bansa, maraming presidente. Di ba? Ang gulo ng bansang yun. So, ito yung purpose niya, DR. Okay? Just in case na hindi functional si presidente, e-enter si Ate Lenny Robredo. Okay? Siya makikigin. No? So, ganing daw. So, backup lang siya. Backup. DR. No? Backup DR. Let's say, ay, offline si president. Okay? Kikik si Ate Lenny. No? Lenny Robredo. Ating vice president. And then very important na mga timers. Now, without proper timing, there will be a lot of collision. No? Try to imagine. Si CDR nagbo-broadcast ng route to all routers. Si BDR din, nag-broadcast din. Wala na, collision na yun. So, check muna ni BDR kung offline si DR. Tsaka siya, tatimingan niya yung pag-send ng broadcast. No? And then yung mga verifying OSPF commands, show IP OSPF, blah, blah, blah. No? And then most importantly, sa trabaho, no? Dito ka binabayaran. Kaya mahal lang ang sweldo, no? Kasi mabibigyan kayo ng problem sa amin, hindi, actually project ko ngayon. Nung nasa IBM ako, 10 tickets a day. Ito yung bread and butter. Nung nasa Pilipinas ako nun, sa Accenture, 40 tickets a day. Talagang araro ka nun. Try to imagine na before lunch, 20 tickets to troubleshoot mo. No? 20 tickets yan. So, diyan sila kumikita. May iba pa ako na-join sa Telstra. Ano kami? 10 projects namin. Commonwealth Bank, bangko yan. Ano? Westpac Banking, bangko na naman. 5, bangko. Nagsabay-sabay downtime. No? So, yun nakagulo. Kaya umalis na ako sa support. No? Kasi sakit sa ulo niya yan. No? Meron pang on-call. Mga 12:00 ng gabi. May pager. Magte-text yan. No, mga link is down, collision detected, OSPF not running on this path, mga ganun. Daw malaking pera dahil $50 isang page lang eh. No, dito yung mga kasama kong Pilipino. No, so pinapatay nila ng gabi. Nagpapatay sila ng mga surveys, hindi naman router. No? So magsisend ng page yan. Sabihin, routing protocol not reachable, blah, blah, blah. Mga 10 page. Magkano per page? $50. So, isang gabi, $500. Magkano per day? $500 din. So, $1,000 a day.
no? So sa isang linggo, meron silang $5,000 na. So malaki yung kita, no? Paano kumita? No? So may 1,000 ka, Australian, ano lang naman 34 pesos. No? So sa isang linggo, $1,000 a day times 34. So isang araw mo, 34,000 times 5. Isang linggo mo, 170. Then times 4, 4 weeks sa isang buwan, 680. Kaya nakakabili silang bahay, no? Nakakabili. Dahil sa OSPF. OSPF. Hindi, sa mga on-call support, no? Pakita ko yung mga trabaho dito. So, paano ako naghanap ng work? Seek.com.au. No, let's say, ang specialization ko kasi, Azure. Azure, type lang natin, Azure na. Azure Architect ako. Sydney lang, pili ko lang, Sydney. Ang CCNA kasi, kumbaga foundation to. Kailangan ng lahat to. So, ito yung mga cloud, ang hinahanap ko per day, yan, no? Azure Solution Architect. $900 per day. Sir, hindi po namin nakakita. Ay! Yan na naman, ano? Yan na naman. New share. Oo nga, hindi pa nakakita. Sabihin niyo lang ngayon, tama. Kasi kailangan mag-shift agad. Yan. Kita na ba? Azure Solution Architect na. Yan. Ito yung minimum. Minimum sweldo, $900 a day to 1,000. Ito naman government. So, kailangan Australian citizen ka. Actually, nasa government din ako ngayon. Australian taxation na. Ngayon, gano'ng kahirap na may trabaho? Yun ang tanong. Baka naman, sir, mahirap eh. So, contract lang. 6 months lang. No? Automate me yung mga deployment, builds, no? And the way you configure router. No? So, tingnan nyo. Ang iksi lang ng role. Diba? Yun lang. Yun lang yung requirements mo. Na? $1,000 a day na yan. So, meaning 680,000 pesos a week. A month na. Sa pahanap pa tayo. So, yung mga batuhan dito. Kung gusto mo permanent, 120,000 a year. Ito. Solution Architect ulit. 1,100. Ito, madali lang to, SharePoint. Nagtuturo din ako ng Office 365. So, kailangan may knowledge ka sa Office 365. 1,100 a day. Tingnan natin ano bang ginagawa ng Solution Architect. Kita niyo ba? Kita niya? Kita, sir, kita. Okay, napakadali. No? Microsoft Office 365. More on planning and architecting. Paano ma-migrate yung Outlook from data center to cloud. No? And then, merong special application. Let's say, hindi mo alam to. Usually, you have to find out bago ka mag-apply. No? Power BI. No? So, Microsoft din yan. Kung, ako kasi puro ako Microsoft stock. No? SharePoint, Microsoft na naman yan. No? Then, file server. Sa home-based ka ba ngayon sa career mo, sir? Home-based ka sa career mo, sir? Home-based? Oh, actually, lahat. Ever since 10 years ago, work from home ako lagi. Remote lang. Pero kung kailangan sa office pumunta, say town hall meeting sa office. Client ko kasi ngayon, America na. No? Hindi na sa Sydney. Then, documentation, napakadaling gawin yan. Step-by-step process, lagi yung ginagawa. No? When you say excellent communication skill, as long as you can understand, hindi naman maarte sa English, hindi tulad ng American, kailangan maganda accent mo. Australian na multicultural kasi ito eh. Kahit pangit accent mo, okay lang yan. Ito, meeting, no? Stakeholder engagement. So, ito yung information gathering. Ano ba yung kailangan nila? Okay. Then, willingness to share. Pag sinabing willingness to share, kailangan mag-train ka ng tao mo. Then, pag sinabing agile experience, ito na may experience ng DevOps. Are you familiar with DevOps operation? No? Combination to ng ITIL, Six Sigma, web dev, and everything. No? Let's say, meron kayong launching. Bago mag-go live, you have to test the application. So, when you say application, dami yan eh. Database, is it working ba? No? How's the network latency? Mabagal ba? How's the storage? Baka naman hindi naka-RAID, mabagal yung IOPS niya. No? So, papasok na dito yung mga skills mo about VMware. No? Dami. Very attractive yung salary nila. No? So, yun lang tinitira ko. 6 months contract, 12 months contract. 900 per day yan. Hindi ako bumababa sa 900. Pero non-stop yan. Non-stop a year yan. So, dati ang Nexus kasi nagpapadala ng mga staff
pupuntang Australia, no? Ngayon kasi COVID. No? Kung gusto niyo mag-aral, matutulungan kayo ng Nexus. Punta lang kayo sa fb.com/Accentrex. Pero nag-shutdown na kasi ito dahil na COVID. Ayan, yan. So, nandito yung mga kliyente namin na nasa Australia na. Nag-work na sila dito. Usually, mga nurses yung iba. So, ito yung mga kliyente namin. So, mga nurse kasi ito, nurse. Pero pag IT ka, big time ka. So, send. Kung gusto yung mag-aaral lang, CCNA, dito na lang kaya na. Yan. So, send ko dito kung gusto nyo lang para makita nyo yung mga kliyente nila. Ay, hindi ko na naman na-share. Ano ba yan? Okay, resume sharing. New share. Punta na ako dito sa OSPF. Yan. So, kita nyo na? OSPF? Yes, sir. Yes, sir. Yan. Chine-check ko lang ba? Wala. Offline ako eh. OSPF version 2 was developed back in the 80s. Okay? It was designed to compensate inefficiency of routers. Try to imagine yung RIP. RIP, ano yan eh? No? A dynamic routing protocol pero not efficient. So let's say gusto mong i-advertise yung /32 lang, /32 meaning for IP addresses lang, no? Hindi niya kaya. No? Dahil lang advertisement nito, pag sinabing class full ABC, pag sinabing class C /24 advertise mo, advertise niya sa lahat sa 254 IP addresses. Paano kung tao mo sa opisina 4 lang? Di ba? So, ilan ang na-waste doon? 250 IP address, wasted. Binobroadcast niya. No? Ulitin ko, pag /24, class full, 254 IP address. Babato niya lahat yung packets na yun. So, di ba ang daming na-waste? Paano kung 4 lang talaga? 4 na server lang kailangan mo? No? So, wala siyang classless. Hindi niya kaya. OSPF, meron tong classless. Meron ding, actually, classless lang siya. Walang classful. Meaning, more efficient siya. Kung 10 lang yung, let's say, server mo, kaya niya ibato lang yan sa 2468 248, 16 IP addresses. More efficient. Okay, yun ang efficiency niya. No? And it support IPv6. Okay. So combining 4 and 6 into IP OSPF is not part of CCNA. It is part of CCNP. Okay, malinaw ba? So sa examination, ang lalabas lang daw IPv4. Right? So therefore, out of scope for these guys. So these guys work with understanding anything related to 4. So stick lang tayo sa IPv4. Okay? So ito na. So when you say router OSPF 123, so it will create a group or a process. Tawagin natin process. The process ID is 16-bit. Meaning you can have up to router OSPF 65,535. Okay? The process ID is not related to area. So magkaiba pa yun. No? Pag sinabing process ID, it will distinguish one process from another within the device. Let's say, sa isang router, meron kang 10 processes. No? First process is to advertise sa sales. Second process naman is to route sa marketing. No? And third naman process is for router-to-router unicast address naman. Mga ganun, no? So, magkakaroon siya ng isolation within the same process. So, ibig sabihin, pag magkaiba process, unreachable ang router. Malinaw. Not pingable. Parang VLAN. Pag magkaibang VLAN, hindi magkakarinigan. Okay? Pero ito, hindi naman to switch. This is a router. So that's why sa process is somehow very similar to VLAN. Hindi po makita, sir. Sabihin nyo na agad. Next, how do you advertise traffic? So itong command na to, network
is a command to advertise traffic to interfaces. Okay? Hindi sa network. Okay? So, parang sa interface, iba broadcast. O, iba, no? Iba yung dating nito, eh, no? So, it uses wildcard to determine which interface to advertise. Okay? So, ganito mag-broadcast. So, let's say may traffic ako. Yung traffic mo, i-advertise mo. Di ba dun sa static, iba? Kung saan mo sino yung gusto mo puntahan, yun ang i-define mo. Dun yung gusto mo ibabato. Let's say gusto ko ibato sa 30, bu-broadcast ako sa 30. Pero ito hindi. Yung internal traffic mo, let's say ang internal mo is subnet 10 o network 10, yun ang itatype mo. Yun ang i-define mo. Na. So dito, I will advertise network 10. Tingnan nyo. To area 0. So may area na siya tinatawag. No? So bakit ganon? Ito yung wildcard. Ibig sabihin, tatakbo siya from dot 1 up to dot 255. So how many IP addresses na broadcast? 255 na. Malinaw ba? So in short, /24. Pero ito reverse naman. Hindi tatlong 255. Ibig sabihin ito, traffic is being advertised from dot 0 to dot 255. Well, anyway, dot 0, hindi naman to IP, no? So, tawag dito, network ID. 255 is the broadcast ID. So, magiging pingable anyone with dot 1 to dot 254. Okay? Magiging pingable yon, no? Anywhere between 0 and 255. But, you have to be sitting on the same area. O, daming condition, di ba? Kumbaga, matrix. Hindi lang sa network ina-advertise yung packet, kundi it has to be on the same area pa rin. Nagets ba? So, ganito yung subnetting niya. Tawag dito wildcard. No? Ito. Yan. Wildcard mask. So, any traffic related sa network 10, iba to mo sa area 0. Ganun na. Okay? Then, when you type log adjacency, makakita kasi kayo ng adjacency. Meaning, dynamic routing is kicking in. Ibig sabihin, magkokopyahan na yan ng route. Yun ang dynamic na. So, lalag natin adjacency para makita ninyo. Else, wala kayong makikita. No? So, pag sinabing 0, wildcard yan. Meaning, check corresponding bit in the address. Okay? Pag naka 1, yung wildcard, ignore. So, ano to? Check mo sa corresponding IP address. Check mo yan. No? So, this is /16 kasi 8-bit plus 8-bit equals 8 plus 8 equals 16. 16. 16-bit to. So, that means merong 65,000 IP addresses. So, makikinig siya sa 65,535 IP addresses. Dami nun. Huh? Dami nun. So, magma-match anything. Pag nakita nyo 255, kailangan mag-match dyan. No? Ilan yan? 65,000. Okay, so ito naman network advertise my traffic from 10 to area 0. Advertise my own network 17 to 16 to the same area. Oh, area 0. Okay. Ito naman network 00. Ibig sabihin nito, default route. Pag nakikita yung 00, any interface, any IP addresses, no? To run on 0. Okay? Sabihin, any subnet. No? Prone sa attack yan. Binroadcast mo eh. So, pumasok sa fast heater 00. IPOSF VF1, area 1. Ano to? Process ID. 51, area. Okay? Gigabit 00, area 0. So, that means, area 0 and area 15 won't be able to
broadcast any traffic unless you create a route. Okay? Loopback naman creates an interface sa pasok sa int loop 0, loopback 0, nilagyan ng IP address. Paano mag-assign sa loopback? Pasok sa interface, lagyan ng IP address. So ito yung loopback address. Sorry, router ID pala, router ID. Hindi, teka sa. Loopback niya, ginawa niya loopback yan eh. Okay, loopback, hindi yung router ID ha. Ito na router ID. So para sa router ID, to determine the uniqueness of the router. And may rule of thumb to. No? So how do you determine the router ID? The one with the highest IP address. Okay? Sa grupo nila. So how do you create router ID? First, you have to create router SPF1. So gagawa ka ng process number 1. Tapos router ID 10.1.1.1.1. So bakit 10.1.1.1? Kasi ito yung pinakamataas na IP address sa router na yon, sa router na yun. So sets 10.1.1.1, that will be the new router ID. Okay? How to delete? Paano mag-delete? Duktong mo lang ng no sa unahan. Ayan na. Nilagay lang ng no. Tanggal na yan. Okay? Mamaya malilito kayo. So ano ba yung router ID? Magkamali ako eh. Paano magbura? No. Duktong mo lang no sa unahan. Ha? Ito yung criteria to choose the router ID. Okay? So may criteria. Use the router ID specified in router ID. No? Yung IPv4. Within the same network. Always use the highest IP. Okay? Highest IP. So, ano ibig sabihin ng highest IP? So, ganito. Kita nyo? Kita kaya ito? Huwag na nga. Let's say, ang network mo, 10.0.0.1. So, ano pinakamataas nun? 10.1. Anything higher above the net ID. Next, how do you how do you configure DR, BDR? Na-explain ko na ito, no? Designated route. So, pasok ko lang sa interface. IPOSPF priority 50. So, naglagay na 50. Okay? Naglagay. So, how do you assign a DR? The one with the highest priority. Siya magiging designated route. Kumbaga, the one with the highest vote, di ba? Siya magiging presidente. Let's say sa Pilipinas. No, sino ba kalaban ni Digong, si Tatay Digong? Si Rojas. Si Rojas mababa yung vote. Samantalang si Tatay Digong mas mataas ang vote. Siya naging presidente. So same with the election of designated route. The one with the highest priority will become a DR. Ito. So the assigned priority can be 0 to 255. Okay? So maximum 255. So pag ginawa mo IPOSPF priority 0, bagsak na siya. So 0 makes router ineligible. So that means exempted siya maging designated route. No, let's say meron ka 10 router. Pero yung router na isa luma kasi, hindi fully functional, mababa iOS, naka 12.0 lang. Hindi siya dapat maging designated route. So, paano magagawin yun? Ta-type mo sa router, IPOSPF 0 para hindi siya legible na maging DR. Okay, ganun lang ha. The highest priority wins election. So, pag pinakamataas, designated route siya. Okay? The rest, BDR. So, you can have many BDR. Hindi lang isa. Na? Timers naman, challenge the hello interval timer to 20 seconds. So, bakit kailangan ng timer? Ito yung checkpoint. Every 20 seconds, magsisend ng somehow check for dynamic update. Let's say, sa neighbor mo, isang neighbor mo, merong 100 routes na pala. But ikaw, 50 lang. Kumbaga, yung chismis na sagap mo, 50 lang. Eh, yung kapitbahay mo, maraming chismoso. No, nagchichismis sila. 100 na nagchismis. So, kailan mo makukuha yung another 50 chismis after 20 seconds? Okay? Okay, magsisend ng hello packets. Pag sinabi hello packets, makikipag-chismisin yan. Pare,
100 routes ka na pala. Pakopya na may iba. Yun. Kailan mangyayari yan? Every 20 seconds. Pag pinalamatan mo every seconds, nako, you're generating a lot of traffic. Okay? Pero kung gusto mo accurate, within 5 seconds, palitan mo to. Kung 3 lang yung router mo, ideal 5 seconds. Pero kung napakadami na ng router, nako. No? Taas mo na to, 30 seconds. Okay? Next naman, dead interval. Pag sinabing dead interval, ito yung number of seconds set for the router to declare as dead. Let's say, traffic ng Facebook from Philippines to America, first hop, Singapore, Hong Kong, second to America. So 2 hops, no? So Singapore, Hong Kong, US. No? Then may isa pang hop. May isa pa palang telco. Si Globe naman. Japan to America. Okay? Dalawang route papuntang Amerika. Isang first route, Singapore, Hong Kong, Amerika. Tapos isang router naman, trabaho niya, i-route yung traffic from Philippines, Japan, Amerika. Okay? Let's say namatay si yung route na Singapore, Hong Kong, Amerika. Namatay. So wala kang internet nun. For 80 seconds. Mag-aantay ka ng 80 seconds. Okay? So, dead na to. Dead na tong route na to. Mag-aantay ka 80 seconds. Kaya nagre-request timeout. Sandali, ang tagal. Ba't nawala? 80 seconds. Kasi yung dead interval eh. Mag-check siya after. Mag-failover siya after 80 seconds. Malinaw ba? Malinaw. Any question? Kung gusto mong highly accurate, 5 seconds. Kaso, you're generating a lot of packets. You're sending every 5 seconds, no? Mahihilo router niyan. Hello, in dead interval timers, mas match between 2 routers. So, ibig sabihin, yung neighbor mo, kailangan pareho kayong dead interval and hello interval. Okay? So, default hello is 10. So, sa exam, ano yung default hello? 10 for on multi-access. Okay, sa non-multi-access naman, such as wide area networking, 1 pag 1, pag malayo na, 30 seconds. Pag LAN, 10 seconds. Okay? Exam tayo. Tandaan nyo anong hello timer? Pag LAN, 10 seconds. Pag 1, 30 seconds. Ito, pasok tayo dito sa examination. Anong tawag dun? Hello timer. Hello. Hindi namin nakikita, sir. Ay, yan na naman. Saan ba ako? Ito, screen share. Yan, okay? Tinype ko hello timer. Ito naman, ang question nito iba eh. Sige, how to adjust hello timer? Hindi, pangit. Isa pa, hello. Ay, teka. Take note, Iba tong exam tinitingnan ko. Kaya pa nagtataka ako ba't may EIGRP. Sandali, mali. Baka iba ma-review nyo. 200-301 lang pala. Naklik ko yung iba eh. Hindi kasi nag-search ako, hello timer. So, tatype nyo dapat 200.301. Kita ba? Kita, sir? Yan. Wala makita ang exam about hello timer dito. Anyway, iwanan natin. Okay, switch back. New share. Yan. Okay. Yun ang tandaan yung sa exam, hello timer, LAN, 10 seconds. Hello timer, 30 seconds. Ibig sabihin, kailan siya makikipag-chismisan? Pag wide area, kasi 30 chismis seconds yung interval, tsaka 10 seconds interval. Oo, yan. No, ganun lang. So, how do you verify OSPF? Show IP protocol, show IP route, show IP route OSPF, blah, blah, blah. Tandaan nyo, page 401. How to delete naman yung routing table. Anong command to delete routing? Clear IP route.
Tapos wala. asterisk ba yan, sir? Asterisk? Asterisk wildcard. So, lahat ng route, deleted yan. No, ingat kayo. Pag yan tinahin mo, burado lahat ng route. Route sa router. So, sa trabaho, specific route lang. Let's say 172.16. Ito yan. Clear IP route, space 172.16.10.0. Mga ganun na. Ganun na. Ayan na, 400. Ito na. Dito na tayo. Single area OSPF. So, which means, pag sinabing single area, any traffic that you would like to advertise originating from network 10 to network 50 will be reachable. So, wala nang routing ng area. Pero, should have IPv4 routing pa rin. No, SPF routing pa rin. Okay? So, dito sa diagram na to, kayo nagagawa nito, tatlong router. Austin, Houston, Galveston. Take note. Huwag kayo malilito. Serial 000. Gagawin nyo ng dalawa. Kasi sa router nga natin, dalawa lang naman. We only have 2. Okay, we only have serial interface is 0/0. Ganun lang. Okay? So, ganyan pag-design. Then, nalagay kayo ng switch. Kayo nagagawa nito, tatlong switch. Hindi namin nakikita, sir. Ay, ayan na naman. Matlain na naman ako. Ano ba yan? Ang pangit na. Kainis naman tong Zoom na to. Ayan, kita na. So, kinakopya ko lang to. Wala pa po. Wala pa. GNS3. Ayun. Na-share ko pala yung PDF. Ayan, nakita na. Tapos, pero hindi nakikita natin isa. Paano ba share all itong? Gulo naman ng Zoom mo. Pero teka, saan na baka may share all din. Wala eh. Yung desktop, sir. Share mo, sir. Mismong desktop mo. Yun nga eh, wala ako eh. Pero Pero nung dual desktop. screen ako, meron ako eh. Nag-dual ako dati eh. Meron eh. Single lang kasi ito eh. Teka, portion of screen. Ito may portion ng screen. Ito portion. Ang laki, sir. Ayun. Yun. Kita yung PDF, pati yung GNS3. Yes, sir. Yes, sir. Yun ang sinasabi ko. Ayos. So, kinakopya ko na tong lab nyo. So, tatlong switch. Okay. Tatlong PC. So, connect na natin. Ito, hindi tayo concerned sa orientation ng switch. Kasi wala namang VLAN. Tapos na tayo sa VLAN. Take note mo lang 00. Ayun, no? 00, no? So, ito, bagsak nito. Dapat 00. Ayun. Anyway, nag-iisa lang naman eh. Yes, sir. Hindi na kayo malilito niya. Pero sa physical class na, nalilito sila. Kasi dalawa yung butas. Isang 00, isang 0/1. Kaya pag physical, nakakalito. Ang tagal. Inaabot ng 3 oras sa physical. Ano ibig sabihin ng GE, sir, sa port? GE... Gigabit. Okay. Gigabit, oo. Ang Ethernet, 100 megabit lang. Mabagal na. Mas mabilis yung gigabit. 1 million. Okay, take note. 00 to 01. Okay? 00, serial 00 to serial... 01. Okay. So, sinusundan ko lang to. Ayan, 00 ulit to 01. Ganun, ano? Kasi, na-notice ko, sir, di maping. Mali pala yung pasok ng kable. Kaya mahirap pag physical na eh. GNS3, mas mabilis-bilis. Mga 2 oras lang to, tapos na to. And then, yan yung code. No need to explain. Kasi, one good thing about the book, it explained from the right-hand side. So, ano ibig sabihin, hostname, palitan mo lang yung router name. Okay? Interface, pasok sa fast ethernet. Take note, wala kayong interface na fast ethernet. So, sino to? Si Austin. Teka, na-on ko na. Kaya dapat bago yun, palitan. Kasi hindi nyo nang papalitan tong name eh. Ayun, hindi ko pa pala na-on. Hindi ko pa na-on. Patay pa, oh. So, bago nyo yun, palitan nyo na yung host name. Austin. Okay? Ayun, Austin. Houston. Sa Galveston. Okay? Palitan nyo na. Bago nyo yun, ha? Pag na-on yan, wala na. Hindi nyo na mapapalitan na. Pag na-on, sir, pwedeng palitan sa host name. Hindi mag-a-appear. Dito sa label lang kasi ito. Okay. Oh. Label lang siya. Pero sa host name pwede mo palitan. Pero hindi lalabas dito. Hindi lalabas.
Okay, yan ang limitation niya. Okay, inon ko na. Sabay-sabaw na yan. Ay, hindi pa. Sabay-sabay na yung mag-on. Tataas, papalo CPU niyan. Kung Core i3, iingay yan. Tingnan mo, CPU ko, naka-Core i5 ako yan. Taas na CPU na. Hayaan nyo lang. Kasi sabay-sabay nagbo-boot up yan eh. Iwanan nyo muna yan. Sabay-sabaw yan eh. Okay, nagbo-boot up. Okay. Ayun, ang taas pa na CPU. Generation 10 na itong CPU ko. Ay, Generation 9 lang pala. Memory ko, 6.8 gig na. Na makain din sa RAM na. Okay, tapos na. Tapos na boot up. Pero ba't nakataas pa rin yung CPU ko? Kailangan bumagsak yan. Kailangan bumaba yan. Aba? Hindi bumaba. Ano natin? Ito na. Okay. Austin. So, pasok sa Austin. Gonna make sure it's big. Appearance. Bold 18. So, everyone can see. Yan. Okay. So, napakadali lang na to. Config. Okay. Interface. Pakita ko interface. Do show IP. Brief. Walang fast ethernet, ha? Ayan, yan lang interface, ha? Ayan, so papalitan nyo to. Mag-i-error yan pag tinype nyo to, ha? Take note. So, interface, ethernet, 00. Okay? O, pasok. Okay? Yan na. Host name. Tama na Austin, no? Napalitan na. IP address. Ano ba IP address nito? Yan. 172.16. Yung 172 na yan, sir, yan yung sa, sa interface 00. Tama ka. Kasi pumasok ako sa 00 eh. So, pumasok muna ako 00. At teka, ba't nasa labas ako? Lumabas pa, nag-exit pala ako. Sandali, copying ko na. So, error yan, no? Kasi lumabas ako eh. Wala ka sa config IF eh, no? Ayan, pumasok ulit ako. Config, IF meaning interface. Interface ako. Ayan, walang error. Okay? Okay. Tapos ito yung tricky. Nakita nyo, 3-0, error yan. Ito yung sinasabi ko, no? So, pasok tayo sa interface. Tama. Walang ganyan eh. Naka-down pa yung interface mo ata, sir. Ayaw nga, Ethernet. So, kung gusto mong bumalik doon, so, no shot mo. Ayan, nalimutan ko yung no shot. Pero sa book na yun, no, nakalagay naman eh. Ayun, up na. Okay? Then, pasok ka sa interface. Interface nito, serial 00 lang, ha? And 01. Okay? Then, alam nyo na, no? So, hindi ka natutuloy ito kasi so, basic. mali itong 000 na to? Oo, tanggalin nyo lang isang 0. Dalawa lang kasi, oh. Okay. Kasi, do show, how do you verify? Do show IP in brief. Yung lagi natin tinatype. Yan lang ang interfaces mo. Okay, sir. Yan lang ang magagamit mo. Okay? Clock rate, modem rate. So, kailangan may clocking kasi ito yung speed ng internet ninyo. Let's say, nag-purchase ka ng internet sa Globe, binigay sa'yo 5 megabit. So, sineset dito yun, 5 megabit. Pero actually, yung wall socket ninyo, kaya niya 100 megabit. This is how they limit clocking. Okay? Clocking lang tawag din. Okay? So dito, nag-define ka na yung Austin sitting on network 10. Okay? Then yung isang yung traffic, network 20. Oh, diba? Magkahiwalay yan. Ha? Pero same area. Okay? Then save. Okay? Then punta ng Houston, same config, different IP lang yan. Okay? Different IP. Then Galveston, same config, different IP lang yan. Kaya gawa kayo notepad para ma-save nyo. Copy paste. Oo. Then, reachable yan. Reachable. So, upo ka dito, 10-10, kailangan maping mo to. 50-50. Okay? Then, lipat ka dito sa PC na to. Sa switch, wala tayong configuration, sir? Wala. Flat lang yan, flat. Kasi ang GNS3, wala tong switch config eh. Okay, sir. Walang config siya. Paka-tracer lang. Yun lang. Then, ganito pare. Ako, the way I trace, let's say 50-50, papuntang 10-10, ganito ginagawa ko. Unang trace mo, gateway.
Ito kasi, una mong tatalunan, gateway, di ba? Gateway, Kailangan gateway muna para smooth. Then ping mo to, 40.2 yung 1, wide area networking. And then yung exit interface, 40.1. And then patawid naman ng Houston. Ganun ano? Kasi kung dito pa lang, hindi na to mapping, may problem ka dito. Baka nalimutan mag-gateway. Okay? Wag dediretso ka agad dito. Okay? So another thing, pag ito hindi mo mapping, nandito ka, pero to pingable, pero ito hindi mapping, baka mali naman yung kable. Okay? Or walang route. Nalimutan mo yung SPF route. Okay? Tapos, napiping na to, third scenario, pingable, pero hindi ko maping to. Mali route dito. Okay? Check nyo yung Shoran nyo, no? Shoran. Tapos napiping na to, nakatawid na, na-fix mo na to, no? Troubleshooting. Pero hindi mo na maping yung PC. Ganun na, isa-isa lang, ha? So, gateway, exit interface, no? Serial 00 ng neighbor, and then yung third neighbor. Nako, ilang router na yan. Okay, daming router. Then final piece. Ganun troubleshooting. Mga ano to, tol? 2 oras to. No? Tama tong config na test ko na. Ilang beses na namin ginagamit. Okay? So, once na unreachable, ulitin nyo lang uli. Labas kayo. Baka hindi na no shot. Nalimutan lang. No? Then yung route, dapat pag nag-route OSPF kayo, kailangan nasa router. Okay, ganun. Typographical error karamihan ng ibang Sir, ano nga yung tawag nito, sir? Walang interface fast internet. Ano nga yun, sir? Walang interface para sa internet? Yung sa fast internet, sir. S0/0 yun, sir, no? So ito, paano nyo ma-check kung ano lang available? Dusho IP. Tandaan mo lang to, Dusho IP brief. Enter mo yan. Sa meaning, ito lang available. Ethernet 00. Walang fast Ethernet. Nakita mo to? Sa Austin, may fast Ethernet. Walang, hindi gagana yan. Ethernet, palitan mo. So, paano pumasok? Interface E00. Hi. Isa pa. Wala tong serial 000. Doesn't exist. No? Ano meron? S00 lang. So, paano pumunta nun? Interface S00. Yun. Ganun, Then, meron kang S01. So, yun na ipapalit mo dito. Okay. Any question? Then, paano mag-troubleshoot? Page 400. Ito na, troubleshoot. Ang daming troubleshoot. Show IP protocol, dapat may lalabas na letter O. No? O for OSPF. So, lalabas kayo. Show IP protocol. No? Kailangan may lumabas O. Show IP route. Protocol, sir? Protocols. May Protocol. S talaga. Protocol pala. Protocol. Kailangan lumabas to, tol. O, Yan ang OSPF. Okay. OSPF. And then, paano palabasin yung BDR? Sino yung designated router? Show IP. OSPF interface. Hindi. Ito command. Show IP, OSPF. Interface. Neighbor. Then lalabas niya kung sino designated router and BDR. Okay, so online na ako sa Skype. Any question? You can ask sa Skype. Sige, sir. Gagayahin namin yun, sir. Yan lang. Ayan. Okay, good luck. So ano to? Bigyan ko kayo ng 1 hour. Touch base tayo after an hour. Sir, patain niya po ulit nung sa show protocols. 400. Show is ito command sa book. Ayun, show IP protocol. Okay? Pero pag tinype ko kasi wala pa akong config Walang lalabas na. So this will display, dapat lumabas diyan SPF. Kasi yun ang kino-configure natin. Then yung route kailangan O.
Oh. Pag Ah, lumabas na route. yon, type mo na siya IP route o SPF. Okay. So, gagawin ko din to. De-demo ko mamaya. Okay, good luck. Gawin na natin. Any question? Chat nyo lang ako, na? Sige, sir. Salamat, So, sir. 750 na. 750. 85765. 450 na dyan, ha? 450 to 450, sir. 550 p.m. So, checkpoint tayo 550. I'll be online 550. Pero kung may question kayo, pop nyo lang sa Skype. Okay. See you. See you later. Good luck. Bye.